1972, nagsimulang ibalot ang bansa sa nakapanlulumong alaala, mga alaala ni na lolo't lola na punong-puno ng lungkot at ligaya. Eksaktong Setyembre 21, ito ang panahon ni McCoy, ang presidenteng tinuturing na bayani sa kasalukuyan, ang nagtatag ng batas militar sa bansang Pilipinas, ang bayaning nagligtas laban sa mga rebeldeng komunista. Ito ang panahon ni McCoy, ang presidenteng nagturo sa mga Pilipino na taglayin ng salitang disiplina. Malapit na lumubog ang araw kaya kailangan nang umuwi sa tahanan. Kung maabutan sa lansangan, baka madali pa ng kalupitan. Bawal daw magtipon sa looban. Baka mapagkamalang lumalaban sa karahasan. Totoo nga, disiplinado nga sina lolo't lola pero baka hindi. Baka napipilitan lang sila at tayo humindi. Hindi ko alam. Ito ang panahon ni McCoy, pinaranas daw kina lolo't lola ang kasaganahan, paulit-ulit ang pagmamayabang na isa raw tayo sa pinakamayaman. Mayamang bansa na may magandang nasasakupan, bidang-bida sa ganda ng yamang dagat at lupa, kaya hindi kailanman maikakailan ang ganda ng ating bayan. Pero hindi ko ulit alam, baka may tinatagong kapangitan at karumihan sa likod ng mga papuri, hindi ko alam. Ito ang panahon ni McCoy, $1 kapalit ng piso, mababang presyo ng bilihin at serbisyo. Ngunit malaking halaga para sa iyong sentimo. Wala raw maghihirap sa panahon ni na lolo't lola sapagkat ang bahala raw ay gobyerno. Pero hindi ko alam. Wala naman trabaho si lolo nung panahong iyon, hindi ko talaga alam. Ito ang panahon ni McCoy. Hindi na raw kailangan ng baon sa eskwelahan, ibinalik na lang ni nanay at tatay ang pisong bigay. Sapagkat sabi nila ay libre raw ang meriendang tinapay. Ang tinapay na sikat at tinatawag na Nutriban na tila ba parang monay. Ito raw ang pupuno sa walang laman at kumakalam na tiyan ni nanay at tatay. Pero hindi ko alam. Baka hindi sapat itong monay para kinanay at tay. Ito ang panahon ni McCoy. Ang mga araw, linggo o taon na balot ng kadiliman, disiplina, kasaganahan, piso para sa $1, Nutriban, kalokohan. Ito ang panahon ni McCoy na puro sigawan, karahasan at kalupitan, kahirapan na tila ba bumabalot sa kanayunan. Kapangyarihan na wala sina lolo't lola, inagaw ito sa kanilang mga kamay at ginamit ng mga pasista. Oo nga, mali nga ako. Bakit nga ba hindi ako nagtanong pang muli? Bakit ko hinayaang baluti ng mga lungkot at takot sina lolo't lola? Pero hindi. Hindi ayun ang mahalaga. Ang mahalaga alam ko na. Alam ko na ang panahon ni McCoy. Disiplina, mali. Hindi disiplinado ang mga Pilipino noong panahong iyon. Nagkalat sa Mindiola ang mga taong gustong lumaban sa karahasan. Hindi na natili sa bahay. At hindi pumayag na hindi magkita-kita sa looban sila. Oo, sila. Sila yung sumuway kay McCoy. Sila ang mga pinatay, nilustay at ginawang parang baboy. Sina lolo't lola ay pinatay, nilustay at ginawang parang baboy. Mayaman? Kalokohan? Piso kada $1? Katangahan. Walang mahirap at busog ang mga tao, kamangmangan. Paulit-ulit tayong pinaniniwala sa mga ganitong salita na tila ba ginagawa tayong isang tanga at puta. Pinaniniwala sa mga salitang taliwas sa kasaysayan. Pinipilit isiksik sa mga utak ng mangmang at walang alam. Ngayong hindi panahon ni McCoy, buksan ng mga talukap at ihanda ang tenga. Hindi ito panahon ni McCoy kaya huwag kang maging tanga. Panahon ito ng pagiging isang Pilipino, dumilat ka at makinig. Tapos na ang panahon niya, panahon mo na ito. Panahon mo na para alalahanin at alamin ng kasaysayan. Ang nakaraan na magpapabangon sa mga kaluluwa ni na lolo't lola. Ang nakaraan na magpapamulat sa mata mong tila ba nalulumbay. At ang nakaraan nagigising sa mga utak na nakasara. Ito ang panahon natin. Panahon para hindi maglokohan. Panahon hindi para maging isang tanga at mangmang. Huwag mo hayaang lamunin ka ng mga maling paniniwala. Sapagkat kung ganoon, sana sumama ka na lang kina lolo't lola. Hayaan mo, hindi mahalaga kung sino ang bida sa istorya ng isinulat kong tula. Dilaw o pula, isa ba sa ating dalawa? Marahil wala. Sapagkat iisa lang naman ang kailangan nating sisihin sa pagwawakas ng simula. Ang nagnanais at nagniningas sa pugo ng galit ng nagkakaisang bansa. Tandaan mo, dito panahon ni McCoy. Panahon mo ito. Panahon mo bilang isang Pilipino. Panahon ni Cheryl Evangelista.